Good afternoon, good evening, and good morning everyone. Welcome sa atong 18 duplication system training. So before we proceed sa atong training, kindly bow down your heads, close your eyes as we pray for divine intervention. Let's pray. Great kind Heavenly Father in heaven, we thank thee for the great privilege that you have given today as we start our training. At this moment, of God, we ask for your guidance. Uh, the activity for this moment will be successful by your forgive all our iniquities that we committed against thee. This was in the name of Jesus. Amen. Now, how are you for today? I hope na okay lang kayo. And this training is intended most especially sa mga new members natin. So, dapat malaman talaga itong topic na ito for this day. Para may direction po tayo sa ating business, kumbaga. So we have here the ATEM duplication system. Wait lang. Yan. I-show ko muna para mas klaro. Okay. So welcome to our ATEM's duplication system or ads. So we have here our the number one what's called a group in Real Business Club, which is the Spartans Elite, led by our king and queen. Our king, Coach Jason de la Cruz, and our queen is Coach Katrina de la Cruz. Now, the history of that, why Spartans Elite, is that Spartans, muna siya ang group ni Coach Jason de la Cruz, while ang Elite is muna ang grupo ni Coach Katrina de la Cruz. Now, nag-merge ang duha, mong himong Spartans Elite. And look at our very humble 6 consecutive top 1 sa ato na company, which is si Coach Jason de la Cruz. So daghan na siya mga achievements tungod sa iyang pagka-humble, tungod sa iyang eagerness to help, most especially katong mga nanginhanglan, matabangan niya mga members. So yan, na mga achievements niya diri sa mga pictures yan, daghan na siya mga cars, napi siya balay, kagulingon, na siya balay, and daghan siya mga properties due to the reason that daghan na po siya tatabang. So na mga at na mga unsa diri mga result yan tanawon na lang. Okay, so muna siya mga result sa iyang pagtabang sa uban. Kay daghan man siya tabangan sumupo ni siya ang mga nahimo nga resulta. So helping people is the way of life. So it's proven by Coach JDC through the result ni daghan na din siyang natabangan. O grabe ang eagerness even now naghimo siya mga pamaagi to help sa mga business partner nato because Coach Jason de la Cruz is our grand upline and dako kay siya nga vision para sa atong development para makuha nato itong mga goals. So daghan siya mga activities and even I'm very excited sa mga gipanghimo niya mga activities na nindot jud kaayo to uplift the group to kanang mabira ang tanan nga mga members within this group, within this Spartan Elite, na makuha nila ang mga goals in lives. Yan. So we have here Anadita Castro, o ginatawag nila Den Castro, the number 1 or top 1 sa tibuok Mindanao. Yan, so daghan na po siya mga achievements sa mga cars and as well as sa Porsche, na po siya Porsche and daghan siya mga sports car, yan. So muna siya ang nagtiwala sa atong top 1, usa sa nagtiwala sa atong top 1 si Coach Jason de la Cruz. So muna siya ang leader o founder sa ginatawag nato A-Team World, yan. So paguman na siya natabangan, and which is this power couple are resigned public school teachers
So kani siya is si Coach Russell Ralph Lumbre and Coach Karen May Lumbre. Yan. So muna siya ang atong power couple o sila ang founder sa kanang Assassin's Elite. Yan. Yung very kanang kuskan kay na grupo and very ang kaning duha ko na power couple is very humble, willing talaga mo help na mapaunlad ang mga members. Kumbaga grabe ang critical thinking in terms of programs or mga kinahanglan na buhaton, ginahimo nila para makatabang sa grupo, para ma-improve ang grupo, para mas makuha ang mga goals sa matag membro sa grupo. Na siya gitabangan, and yung gitabangan is a very humble mother of throne makers, Coach Mary Grace Dagondon. So daganap po siya achievement with the guidance of Coach the power couple, which is Coach Russell Ralph Lumbre rather, and Carmen Lumbre. Yan, so dagan na po na achieve si Coach Mary. Actually, nakita na ko siya sa person, very humble person talaga and driven, mutabang jud sa grupo. Yan. So muna siya na si Carl, uban pa ng mga achievements with sing life through helping other people. So look at actually millions na ilang unsa, but kon sila nagitawag nato og very humble yapon sila in spite sa ilang mga achievements nga na kuha sila kinabuhi. Down to earth rather. They are down to earth yapon in spite sa mga achievements right now. And napitawag gitabangan si Coach Mary Grace with the help also of the power couple, which is ang atong very own beloved Coach Michelle Manggubat. Yan. So muna siyang coach nato sa Goodwill Empire. So kung asa ta nabilong karon. So very driven, grabe strong leader si Coach Michelle Manggubat. So yan. So muna ang atong coach. So sila through coach the power couple, natabangan si Coach Mary Grace and natabangan po si Coach Michelle. Yan. So saan nato para mas mapadevelop ang atong gintawag o business kumbaga. The first one, we have a Facebook build up. So ato sang i-build up, ato pang paninduton ang Facebook account nato. Kay kung wala kay Facebook account kad panahon na nabihay na ka sa kalibutan kumbaga. Kay majority sa kalibutan karon sa Facebook. Yeah. So except lang kung nasa sa bukid kayo na jud kapitong bungtod yan. So there's a possibility nga medyo lisod na jud ang paghimog FB, Facebook kay wala may signal dito. And wala pa mag-train. Yeah. So profile pic must be your own identity with royal logo. Hindi mo ka ng iba. So one of that is dapat ang imong profile pic is imo jud. Dili kay imong gibutang sa imong profile pic is si Spider-Man, si Wonder Woman, si Darna, si Coco Martin, bisan unsang artista dira, o bisan unsa pa imong gipangbutang dira nga dili ikaw. So dili mo gud mo trust ang imong mga kanang prospect sa imo kung lahi imong ginabutang sa profile pic, di ba? So dili pud pwede nga ang profile pic nimo is dili lang kutob, dili agtang lang makita, katunga lang sa imong naong makita, so dili pud siya proper. So mo na siya nga kinahanglan imong profile pic is nindot jud siya ug ikaw jud mismo, makita jud fully, makita jud na ikaw. So para makabuild trust sa imong mga clients yan. Then FB name should be your real name, no alias or strangely spelled. So ang imong ang pangalan jud nimo kato jud tinuod imong pangalan. Kung pwede ka na ma-spell out pa nimong pangalan, di ba? For example ako, Judel Dagiel Nadela. Yan, oh.
or Nadella Dagel Judil, yan. So nga na siya makuan jud na imo jud ang pangalan, dili kay butang nimo kuan Pedro Pinduco, unsa pa na imong kuan, unsa pa na imong pang butang dira na dili nimo pangalan para sosyal, magamit ko mga pangalan nga nasa mga sikat ng mga artista, so dili na siya. Mawala ang confidence sa imong mga prospect ana. So dapat spill out jud maayo yung pangalan. Yan. So dili pwede alias, dili pwede magamit ang mga characters sa kanang Korean, sa Japanese, di po na basa, di ba? So magdesa sila basa. So nga na, so masinda yun nga authentic ang atong kanang itawag na to og information kumbaga na ginahatag sa ila. Features of your profile must be attractive, mostly lifestyle. Siyempre, lifestyle is very attractive, di ba? So, kinahanglan attractive po ang imong profile picture. Dili pwede na sila gugot dito. Or mga negative na mga comments sa panang na dito. So, nindot ang imong lifestyle with your family, vacation ba ka, unsa ba na, butang nimo as your lifestyle. Yan. Add your possible prospects as well as all the members of Real, especially add 8-team assassins elite, all members in the GCs that you belong to. So kanisya is ang possible mo na prospects, i-add nimo sa mga GC. Yan, na kinamatay mga GC para ma-aware po sila unsay mga activities nato within sa GC nato, sa group chat nato. Sa mga katong prospects nato, most especially katong nalatagan na or na nag-undergo og RBP. Then, i-add po nato ang mga Royal 8-team assassins elite. So, i-add nimo ito mga members sa Royal, most especially ang ato mga coaches, i-add nato. Then, para at least, di ba? At least mabanding nato sila, at least makailap nato sila. So i-add yun nato na. But that is the most important thing to do. And as well as sa mga members nato. So i-add yun nato na sila para makahalubilo. The law of association, kailangan makig-associate sa kanang ato mga kako-realista. Yan. Then the second one is digital readiness. So natay mga tools na gamiton, mga application nga gamiton natong i-download, most especially kung naga-online ta. The first one we have here, the Zoom Cloud Meetings. Importante kay na sikat mo din ng Zoom Cloud Meeting, di ba? Ang uban ginagamit og ng Google Meet. But sa atong business atong ginagamit is ang Zoom Cloud Meeting. Yan para sa online nato na RBP. Then we have a PixArt photo editor. So we have a PixArt for kanang para pang-edit nato sa atong mga posting. Actually na may mga training in regards with sa paggamit sa Zoom meeting, sa paggamit sa PixArt. So natay intended nga pinatawag na to training for that one. Just gamay lang ng mga ideas kumbaga. So then the third one is appearance. Dapat presentable ka. Na makeup gamay kung sa babae, makeup gamay sa laki, pulbusan na to gamay yung sa panamukuan na mainas na tong nawong. Then magsuot decente na sanina kumbaga kay magpresent man ta, magkuan kita man ang representative sa ato na company, so kinahanglan formal pud ta kumbaga. Kung wala tay mga nindot pud kay na sanina, then kita na mga formal na pwede na ito masuot polo sa bana na presentable po ta kumbaga. Then background should be free on distractions like noise and any unattractive themes. So dapat ang background is conjure kanang linaw jud siya, kanang clear as a crystal jud siya, nanindot siya sa mata tan-awon, dili pwedeng sa likod daghang kay mga hinalay nagasabit, di ba? Or bisan sa panakatag kay likod, so dili na siya pwede, hindi na siya maayo because makadistract na sa atong client. So kinahanglan nga mo introduce sa business, dapat kanang nindot atong background or bisan plain white o plain unsa mga color ni butang sa imong likod, basta dili na siya destructive kumbaga. Yan. So muna siya, then
kung wala dito kapalit ng mga nindot ng mga kuan, mga pang background mo na. So pwede ramon mga tela-tela sa na plain na tela, butang nato, di ba? So muna siya. Then we have prospect list. So prospect list, lahat na nag-comment, private message and call and text. So mag-provide ta og kanang prospect list notebook. Why we need a prospect list notebook? Kaya parehas na siya kung mamaling kita, dapat nakalistahanan. Why? Because kung wala kay listahanan, maglibog ka unsay paliton nimo. Maglibog ka unsa ang asa ka padulong kumbaga. So the prospect list is your map, your guideline para unsa man, para mas dali ang proseso kumbaga. Dili ka maglisod. Kay na naman kay mga prospect na imo gina-monitor kumbaga. Yung ginabutang nimo na sa notebook. And as well as na kay kanang gitawag og planner for scheduling sa imong RBP or Real Business Club, Real Business Presentation rather. So for your future clients. So or mga kung ang kanang planner po nimo is for your activities within a month or within a week. So pwede nimo isulat nimo. So pwede nimo isulat ang kanang scheduling nimo sa imong daily routine yan if possible. So muna siya. So then important information na kinahanglan nimo para makuha nimo sa imong clients. The first one is iyang pangalan syempre. Kadua, profession or akan iyang work. Asa siya connected. Ikatulo is address niya. And ikapat is the contact number. Now, contact number is very important nga naman. Kay kung offline imong client, offline siya sa Facebook, then pwede mo siya matawagan, di ba? Pwede mo matawagan mo pala, pwede mo siya. So, napunta gitawag og 200 persons nga ibutang nato sa tong prospect list. So, kanang 200 persons, ato din siyang i-classify into 3. So, muna siya, classify natin into 3. The first one is hot. Hot, it means that muna siya ang mimong close friends, relatives, bisan pag wala na sila naghaw, pero itap yun mo sila. Para makabulo sila sa kanang kuan, sa kaning opportunity kumbaga. Then the second one is warm. So warm ka din siya mga co-workers nimo, mga classmates, schoolmates, batchmates, neighbors na hindi masyadong close, dili kay ninyo suod. So mo na siya ang mga warm. Then the third one is ang cold. Cold mo na siya mo strangers na wala juga kailan nila. So usually bihira lang kayo ang kanang kanang magtuo sa atuan ng mga hot and warm market. O kasagaran to sa ato mga strangers. So even though dilis lang to as well as na-share nato sila with the opportunity, then at least, di ba? Wala na tayo, din na tapaninglan pag-abot sa panahon. Kaya this opportunity is for all. So, whether the wato nila or di lang opportunity, so, then, go forward. Keep moving, kumbaga. Yan, so muna siyang classification, hot, warm, and cold. So, actually, napunta yung mga training in regards with ka ng prospecting. So, mga basic lang siya kung akong ginaingon. So, atin dito mga training, mas special sa Monday habit and always take note dito para at least ma-review na to ang gina-train na to. And pwede po na to i-save ang mga videos most especially sa katong mga Monday habit para ma-recall po nimo kumbaga except sa imong gisulat at least natin makita ng mga videos. Yan. And then we have FB posting. So we have preferably 3 to 5 times daily ang pag-posting. So if ever part-time ka, nakitrabaho, so ang imong buhaton is mag-scheduling ka kanus sa kamong post. And most probably mag-post jud ka before sa work, sa paniud to, o after sa work. Tira jud ka pwede mag-post. Kaya kung mag-post ka nga during sa work ka, then there's a possibility that there's a conflict. So ayaw jud post nga kanang kuan, di pa ning break time. So kinahanglan mag-post ka nga break time na nimo kumbaga.
to avoid conflict. Okay. So we have here what to post. Unsa man natong i-post. So first one is positive and motivational quotes. Yan. So para at least may spare na to mga viewers. So sa atong FB account, so natin inspiration positive and motivational quotes is 10%. So dili ta mag-post na ng mga imot-imot dira unsa pa na dira mga sometimes naga-post ta atong mga ginatawag nato og mga problem within our lives, di ba? The consequence is that dagan ang mga marites, dagan ang mga marisol, di ba? Dagan kay mga musaw-saw kumbaga sa atong FB account. So actually it will create kanang more problem kumbaga. So dili maayo jud nga mag-post ta og mga kanang mga negative thoughts nato because we are a businessman, we are a catalyst for giving positive inputs or positive perceptions sa abang tao. So avoid nato na siya. So mag-send lang ta og positive and motivational quotes. So that is 10%. Then family, 25%, kaya we are doing this business for our family. So kinahanglan na ito mga banding sa atong family. So that is 25%. Outing ba, unsa ba na yung ginahimo with your family. Then 40% is lifestyle, kung sa yung ginahimo. Naag ba, unsa ba na. So man ipinghimo nimo. So that is lifestyle. That is very, nilit kayo siya is 40%. Then the business, 20%, mga posting na to sa pag-welcome, sa atong mga business partner, uban pa mga resusanong coaches, so on and so forth. So that is 20%. And we have 5 trending. So sa may mga trending na mga videos, so ba na mga hashtag na mga trending, pwede siya gamiton para at least makuha ang attention sa uban. So pag yung hashtag ingani, so pag baka-research ang uban ng mga kanang mga tao, so maimpi lang ang imong gi-post kay nag-hashtag man kaato. Trending mo to siya na hashtag kumbaga. Yan. So next is be creative. You can modify or create your own para mas own ownership. Just ask the guidance from the team if you are uncertain. So yes. So actually copy and paste lang jud ta. At sa mga atong batayan nga kana ba tong gikopya is kuan ba? Kanang there's something wrong ba? For example, nag-post, okay, nag-post ko og kanang kuan, nag-welcome ko sa akong igsuon. I-welcome na ko yung igsuon ako. So akong gi-post dito with the poster kumbaga. Then i-kopya nimo. Kopya nimo dahil yung gi-paste nimo sa imong wall. So ang problem ana is that kinahanglan kung kinahanglan evaluate sa daan kung unsa imong gina-post, labi na copy paste ka. So tanaw nimo for example kato kung giyong ginina, so dapat i-edit nimo na mawala na tong idea nga igsuon ako siya. Okay. So muna siya. So edit pag may time. Okay, para at least makuan ka ng ma-justify or ma-modify ang kanang posting nato. So, kung uncertain po kasi mga posting, pwede po ka mga advice mong upline, mga advice mong mga kabipis para matabangan ka. Kaya ang team is willing jud mo help para sa imo. Basta di lang ka muulaw, mag-approach. Yan. Ang ginatawag na itong seeker's mindset. So, kinahanglan na-approach jud ka kung may mga uncertainty, most especially sa ginabuhat sa mga posting. Yan. So, naputay mga training ana. So, mga kuan lang siya, mga mild lang ni siya na mga information. So, mo to kung gingon na copy and paste, dapat tanaw na to kung reliable ba ang gi-kopya. So, kung pwede niyo ipa-check sa imong upline ang imong gi-copy before going to paste sa imong wall. Then, likes and comments are highly encouraged each other's posting. So, importante kay na because naman tayo ginatawag team support. That is the essence na diin ma-motivate ang imong mga kauban. Siyempre, kinahanglan dili ka ma-like, ma-heart, ma-comment within your business partner. Kung ikaw mismo, wala po ka naging niya na, di ba? So, dapat, ikaw una,
maghimo ana, then sila buhaton po na in return sa imo. Siyempre, di ba? So, ingan na siya para ma-motivate ang atong mga ka-business partner. So, di ba? So, mas nindot man yun na, kay mo na siyang essence sa team support, kumbaga. So, by liking, by hearting, by mag-comment sa posting sa atong mga business partner. And we have here 20-20-20. It means that 20 likes, 20 ka-heart, 20 ka-comments. Yan. Then, most especially sa kanang kuan, kanang gitawag nato mga prospect nato, kumbaga, mga prospect. Kaya one of the tendency man good kung sira tag pog o kanang all throughout the day man good sira tag like, heart, kanang gitaw comments sa ato mga ka-business partner, pero wala na puta nag-like, nag-heart, nag-comment sa mga prospects nato. So kinahanglan kay nga maghimo puta na 20 ka likes, 20 ka heart, 20 ka comments sa kato mga prospect nato, di ba? Para pagkaugma, mo especially kung gamiton ni siya 20-20-20 pag padulong ng pagkatulog, pagkaugma syempre nandiyan na mo reply. So mo na siya prospect na mo siya. Then nimo nakag-report, so dira na mosulod ang gitawag nato form. What is form? Familiarity or family, occupation, we have recreation, and then message. So message mo hatag kag message dapat keys lang na sa keep it simple and short. So pag mahatag kag message, so sa imong prospect, kumbaga, para maka-join siya sa atong RBP. Yun, sa atong presentation. Then if may comments sa posting mo, then reply lang ka PM send. Then ato din ka sa messenger for private conversation. So muna dapat imo kung may mag-house imong mga posting. PM send lang. And reminder, never give details like name of the company, capital, and etc. So then your goal is to set an appointment. So never ever, I usually mention kung saan na company, Royal ba ni siya, pila ang capital, I usually mention kay that is a part of our presentation, online presentation or real business presentation. So part na siya. So ang ato lang goal, or imong lang goal is to what? To set an appointment. Now, sa ganitong atong dapat ko basta mag-set of appointment. The first one is unsa to? Name. Second is profession or work. Third, sa ganito, address. And the fourth one is the cell phone number. Yan. Frequently asked questions, how to respond for the inquiry. So before anything else, kumustahin muna bago mag-discuss ng business. So build ka muna ng rapport. Kumustahin mo muna yung prospect mo, yung nag-how, kumbaga. So kumustahin mo, kumusta yung family niya, yung work niya, ano yung mga kanang kinakabisihan or recreation niya. So then kuhaon jud nimo ang kanang ginatawag na to og purpose ngano naghaw siya para natay bali hint or natay bali hot button sa presentation. So mo na siya pinaka-importante sa tanan para pag-abot sa presentation, at least aware na si upline, aware na pud ka unsa iyang hot button, unsa ang iyang kinahugutan sa kinabuhi while kinahanglan ni siya nga opportunity. Yan. So anong business to? So tanong siya unsa na business? So may nakag-online business. So ikaw ni balak kung describe ni, so hindi mo nga trending ni siya na business, nadali ra kay ni buhaton. So malaki ang potential sa income, then up to 2.5 nga insurance. Yan. So mo na siyang tubag. Magkano capital? So try to divert the topic and say, huwag mong isipin na yung capital o yan. Ang importante, maintindihan mo na maayos ang negosyo. So, basta mag-usap lang tayo. Yan, that's just simple conversation na kinahanglan i-divert lang sa ninyo. Question. So, ang capital mo good is a part of presentation, kumbaga. So, dito na nimo yun sa ang kanang capital, kumbaga.
Yun. So dapat mo na maintindihan ng clients yung negosyo through the presentations. Yan. So, may products ba? So, meron pero hindi kami nagbebenta. Ginagamit namin ito ngayon kasi it is very effective. Yan. Networking. Again, try to divert the topic. So, hindi ma-judge. So, try to excite them through sending results para ma-excite, makipag-meet yung clients mo. Saka, or pwede mo i-ask, ano ba yung networking? So, alamin mo kung ano yung idea niya about networking. So, invite ba? So, sabihin mo, hindi naman kami nag-invite eh. So, yun. So, yun yung dapat isagot. So, ABC rule. Actually, ABC rule is not yun na siya proper na training with this one. Pero kung mag-unsan lang tayo discuss tayo ng gamay. So, the art of bridging. So, very important is, very important in the art of bridging. So, we have ABC. A is for the advisor, which is the upline or coach na mag-present. Labi na kung nag-start pa ka sa business, so the upline or the coach will be your guideline on how to present until na makabulo na ka. Then bridge, ikaw ang bridge. Then ang imong client, bisan unsa pa na iyang profession, so bisan pa ang sa iyang work, but remember na mas dako si upline, mas dako si advisor kontra sa imong client. Bisan pag imong client, bisan ang pang imong advisor is teacher 1, teacher 3, or low level pa iyang positions within sa iyang work o sa iyang kinabuhi. But remember that your upline is mo naguna. May nakabalo sa negosyo, kumbaga. So, bisan pa sa position sa imong client, but remember, kinahanglan i-bridge nimo, i-proper bridging nimo si upline kay siya mag-present. At as well as matagan og respeto ang imong upline pag presentation na. So dapat maging maayos yung mindset ng tinatawag natin na client ko. Adiin kanang mabida nimo ang imong upline ba na kaning upline is very humble, na magaling ito sa business, yan. So, i-emphasize yun na how kay siya sa business, na humble siya, na driven kay siyang mutabang, yan. So, muna siya. So, i-toss up yun mo ang imong upline. Then, pag pumasok na yung pwede na gani katong bridging nimo is dito pa lang gani sa kanang pagkuha na sa kanang gitawag appointment, pwede nimo i-kuan i-bridge si upline. Yan. So pag pumasok na sa presentation so i-bridge nimo siya ulit siya mga achievements yan sa business. Yan. At dami niyan tulungan. Ito yung ano niya. Ito yung mga achievements niya to business by helping other people. Yan. Then pag kung dako nag-result si upline o si coach, then ibida po nimo siya kung dili siya kanang dako og result. So ibida nimo siya kung unsa siya ka mabuting tao. Kung unsa kaniya pag-atiman, kung yun sa kaniya pag-alaga, yun sa kaniya pagtabang, diba? Kung sa ang karakteristik nga imong upline na ganahan kay ka, na grabe ka siya ka driven, grabe kay siya ka eager na mutabang, then you are going to emphasize that one para ma-uplift ang imong upline or the advisor nimo. Next, during the RVP, yan, sa RVP na punta, number 8, focus on the client as well as the discussion. So, focus ka sa imong client o sa discussion sa imong advisor o sa imong upline. Okay. So, refrain doing things that can distract the presentations, like doing unnecessary things. So, dili pwede nga nag-present si upline, ikaw ka nadugdog ka, natudlog, nanguyab, nag-ana-ana ka.
So, or maglakaw-lakaw ba ka, o nakikipang buhat, naggamit pa kag cellphone, sa bana, so dili siya pwede because it is disrespect sa imong upline. And as well as mawala pud ang concentration sa imong client, mawala ang respeto sa imong client. Kaya nga naman, kaya mo mong ginapakita sa imong upline. Di ba? So kinahanglan nga i-respect yung upline. Dapat focus ka sa kanang presentation as well as tanawon po ni monitor po ni imong client kay para at least matanaw nimo kung okay ba siya, kung okay ba ang iyang kanang mic, kung na-connect na ba, dapat naka on cam perminti ang imong client, is a sign of respect. Then dapat kanang na siya sa proper nga place, makalingkod siya tarong, mabutang niya iyang cellphone sa tarong na place, maplastar og maayo para comfortable siya. Para at least ang iyong una is mesentro sa presentation. So yan. So siyang kinahanglan na buhaton. Then pala during the presentation. So pala, so it means that you are going to agree always sa sinasabi ng nag-present. So bisan kinsa pa na ma-present dira, either online or offline, kinahanglan mo pala jud ka. Siguro kung nakimatik na mali siya istorya, pero may mo kag tama nga na yapon ka. Ano kay dili man pwede nga imong barawon sa presentation, di ba? Kay actually ang imong client is wala kabalo sa kanang sa presentation sa business kumbaga. So mayon jud kag tama correct. Yan, grabe yan tama. Yan nga na siya. So dapat with energy kumbaga. Tama correct. Yan. So yan. Para at least ma-motivate yung advisor, ma-motivate yung si upline na mag-present talaga. Yan. Na kanang mabigyan talaga ng energy yung upline mo yan. Yan yung motivation kasi. Yan yung motivation, kagandahan ng pala kumbaga. Hindi yung pala na tawag nito, mag-sun or magmasa kumbaga. Ginagamit pagmasa, di na siya pala ni nga. But pala it means that you are going to agree always sa nag-present with energy kumbaga to motivate your upline. So muna siya ang reason. And as well as makita po sa imong clients na ang imong team is very energetic, nakasaligan na ma-absorb po nila ang energy sa mga presentation. Yan. So ma-feel ng client nimo ang energy yan within the team. Then we have follow-up. Yes, follow-up. Actually, napunta sa Monday Habit ani, mga trainings ani, hindi na follow-up. So, tanaw tani, gamay lang ni siya ng mga idea. So, just an introduction. So, chat, text agad ng thank you at i-feel sa client na excited ka para sa kanya. So, follow-up, it means text din after the presentation, i-chat nimo siya, i-text nimo siya sa thank you so much sa paghatag og panahon for para ma-share sa imo ang kaning opportunity, kaning na business. So we are excited na makauban ka sa nga na business nga din. Pag man possible, i-add po nimo siya sa atong mga GC kumbaga. Atong mga available na GC nga pwede sila i-add sila para makita nila atong mga activities. Yan. So 40 hours rules. So within 48 hours, dapat kabalo na ka kung mo join siya o dili. Nga naman, kung wala ka, kung dili naman siya buhaton 48 hours, then sige ka ginulat sa iya. So dili naka-proceed sa una, dili nakakapangitag bago na prospect. Kaya nagahulat pa ka sa iya. So within 48 hours, dapat may balaan nimo kung mo join siya or dili. So mo na siya ang 48 hours rule, very significant kaya siya, importante po kaya ni siya. Na kinahanglan na to, may mutang aware. Assurance na tutulungan mo siya. So give assurance na tabangan jud nimo siya with the team, with the help of the team. Yan, tagaan din mo assurance. Triggering as lahat. So yan, triggering. So naman tayo mga training anat. Usually ang mga triggering is kanang kuan. For example, karong adlaw is kanang kuan. Nag-present mo ato niya sa imong client.
So pagkaugma na napug kay another nga kuan, another na client representahan, so pwede nimo to i-send sa iya, bingon nimo siya nga kung mauna ka ani, mahimo nimo siya og ma-under nimo siya. So that is the advantage of positioning positioning na siya. So trigger nimo ni siya through positioning. So ingato siya. So pwede to siya. So dagan katong mga RBPs nimo ipakita nimo sa iya for triggering. So pag man na pwede po ang katong mga pay-ins yan. So pakita nimo sa iya. So other mga pictures nga related sa itong activity pwede nito siya pakita sa iya din but ganing mga captions so tayo nahitabo sa mga activities. So yan, that is triggering rather. Yun, so importante po na siya. Then number 10 is 10 drop 0. The 10 drop 0, it means that in a week at least makapresenta o 10 ka mga clients. Ano man, kay para kanan na 10 clients possible na dyan na siya no join out of 10 kumbaga. So yan. So kinahanglan mo dyan natong nauna-un every week or more than if kaya nato more than 10 ka mga clients ato dyan siya mapresentahan ani na opportunity kay na dyan na siya. I believe nga na dyan na sa napulo or sobra pa sa napulo na dyan na isa, duwa, tulo na na dyan ka ng pangandoy para sa ilang pamilya to change their life for a better. So nagapangita po na opportunity. Yan. So lakasan ang loob sa rejections kay all the way with your process mas rasali sa papanggitag clients is na dyan mga rejections. And commonly, rejections bisan pag naata sa business o wala, always yun na rejections. So normal lang na sa tuwa nga na yung mga rejections ng kinabuhi. So go forward lang ito. Keep moving lang dito. So some will join, some will not. So what? So next. So mo lang na or something somebody is waiting. Additional to somebody is waiting. So some will join, some will not, somebody is waiting. Yan. So kung next apod ka, next lang ka next until makita nimo ang katong mga tao na driven nagapangita jud an opportunity para mabago ang ilang nga kinabuhi. So don't think nga gi-reject ka, but think that ang opportunity nga imbihatag sa ila mo tong gi-reject. Don't make rejections as your personal. Ayaw i-personal ang rejection, but unsa siya? Dapat ang imong mindset is what? Ang ilang gi-reject is ang nindot na opportunity. Yan. Okay, ways of earning, kabalo naman tani, di ba? Direct selling. So natay 30% discount in every retail products. Yan. May mutang independent distributor. Then pag man duplication bonus o ginawag yun na nato commonly ginatawag nato na sa presentation is kanang gitawag og direct referral. So pinakagamay is 1,650, ang pinakadako is 11,500. And we have team up bonus or ginatawag nato na sa atong business nga presentation rather na match sales bonus which is sa pinakagamay is 2,400, pinakadako is 6,800. So muna siya, so diri ano na to yan. Okay, wala part naman siya sa presentation. So yan. Katong na yung mga na yung mga benefits, privileges, yan. Okay. So part na siya sa presentation, so din na kayo natin i-discuss. So that's the end of our kanang A-team duplication system or ads. Ayok nga natin natunan sa atong training for this afternoon. Yan, balik muna tayo sa original natin ang yan. So I hope guys na may natutunan tayo sa ating training this afternoon. And then always nandiyo atin sa mga trainings, most especially sa Monday Habit and tunay mga coaching and mentoring. So join juta as much as possible. Draft everything juta. So muna siya na importante jud ang trainings because it will help us
na ma-develop ta. It will give us information that we mas sabtan papag-ayon nato ang atong business yun, and as well as di ka basta-basta man dyan due to the reason nga sika ka training yan. So training is always, every day is learning. So as long as you live not nag-learn jud ta, so don't dili nato stagnant og galingon in regards with learning. Kaya nga naman muna siyang pinaka the best one, and as well as to apply those things siyempre naman. So I hope nga natin natunan this afternoon, this morning or this evening sa atong 18 application system. So thank you so much, and God bless, keep safe always guys. See you on the top. So I'm Judel Nadella. I'm proud to be real. Good day.